Berto, mahal. Huwag naman ganito. Tumigil ka na. Pag-usapan naman natin to. Paano na lang si Marco? Hindi ko na problema yan eh, na bahala na kayo sa buhay nyo. Ano? Bahala na kami? Yung nakagawin mo, yung babae mo? Berto, kami ang pamilya mo. Pero mas pipiliin mong sumama sa walang yung babaeng yan? Mahal ko siya, Nena. At bakit kami hindi? Ganun ba yun? Tay, saan ka po pupunta? Marco! 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 Po, ma. Pa kita tinatawag, baka naawas ang tubig, pakipatay at pakisampay naman itong mga nilabang ko. Ito na po, ma. Anak, okay ka lang ba? Okay lang naman po, ma. Medyo madami lang iniisip. May tutulong ba ako sa'yo? Di na po, ma. Maliit na problema lang naman yan. Pasensya ka na, anak, ha, kung gantong buhay lang may bibigay ko sa'yo. Labandera lang kasi ang nanay mo. Ano ka ba, ma? Kung nilala lang yung trabaho mo, eh marangal yan. Diyan nga nagmumula yung pinangkakain natin. Yung pinantutustos mo sa pag-aaral ko. Tsaka, kamaglala, ma. Balang araw, mai-aag ko rin yung buhay natin dito. Ako bahala, ma. Tiwala ka lang. Sige na, ako na balang magtuloy dyan. At mag-ayos ka na, papasok ka pa sa eskwelahan. Wag na po, ma. Patapos naman na. Tsaka, konti na lang to. Sigurado ka, ha? Ikaw Opo, na bahala ma. dyan. Ako na bahala. Tao po, Marco. Tita Nena, nandiyan po ba si Marco? Wala kayo pala. Pumasok ka muna sandali. Nagtitis pa si Marco. Tawagin ko na. Marco! Marco! Nandirito na si Lara, bumaba ka na dyan. Bilisan mo at baka malate kayo. Opo, ma. Okay ka na ba? Tayo na ba? Ha? Kako, aalis na ba tayo? Sige, tara na. Ma, alis na kami. Sige anak, mag-ingat kayo ah. Ingatan mo rin yung kaibigan mo. Ma! Bye-bye. Bye-bye po, tita. Salamat po. Bye-bye. Marco, parang wala kang kasama sa sobrang bilis ng lakad mo. Ay, sorry. Ayoko lang talaga kasi mali. Sus, ang aga-aga pa kaya. Nung nakaraan ka pa ganyan, parang ilag na ilag ka sa akin. May problema ba tayo? Problema wala, ha? Marami lang kasi talagang iniisip. Sure? Ano yung iniisip mo? Wala. We, crush mo ko, no, we. Okay lang naman sa kanya, Marco. Hindi ka nalugi sa akin. Di, oh. Ay, hindi ba? Ay, iba ang nagugustuhan. Sino? Kilala ko? Nasa classroom. Grabe, kung ang pag-ibig ng kaibigan ko. Thank you, Lord. Lalaki ang kaibigan ko. Para naman bakla tingin mo sa akin. Oo, nung una. Ikaw yun, Lara. Ay, hindi na. Ito, bawal biruin eh. Seryoso mo naman po. Anyway, nagawa mo na ba yung assignment ni Ma'am De La Cruz? Ay, hala. Oo nga pala. Good morning, class. Good morning, Ma'am De La Cruz.
Sorry po ma'am, kasi po yung nanay ko po, tinulungan ko po magsampay, saka daladan po ng pagod, kaya di ko po nagawa. Sorry po ma'am. Okay, please take your seat. Okay, tandaan ninyo class, kayo ang gumagawa ng grades ninyo, taga-compute na kami. Bilang pangalawang magulang nyo, mas para sa akin na merong mga bumabagsak. And alam mo ba, sayang ang taon. Kaya please, kung kaya nyo gawin, gumawa kayo. Hindi lang ako yung tutulong sa inyo. Please, tulungan nyo din yung sarili nyo. Okay, please bring up your book and turn it to the page 115. Okay ka lang? Wala, may part ng word ako syempre dahil kilala kita, Marco. Sa tagal na natin magkaibigan, alam kong bakit ka. Naisip ko lang kasi kung paano ako sa college, kung dito pa nga lang hirap na ako matiin yung oras ko para sa nanay ko, pati na yung pag-aaral ko. Ano ka ba? Kaya mo yan. Magbubukasan ng mga liberal college university sa susunod na buwan. Mag-apply tayo para hindi na rin mahirapan si tita sa tuition fee mo. At saka para maabot mo na rin yung pangarap mo bilang isang pulis. Sana na kalarin. Kalimutan mo na sinabi ni Ma'am De La Cruz sa'yo. Sa susunod, huwag mo na kalimutan ang pinapagawa niya sa'yo. Tapos, galingan mo din, okay? Kapag may hindi ka naiintindihan, pwede ka naman lumapit sa akin eh. Tutulungan kita. Isang taon na lang, gagraduate na tayo bilang isang senior high school. Kaya natin to. Salamat Lara. Lagi ka nandyan para palakasin yung loob ko. Mag-contest na ba ako? Pagkakataon ko na to. Lara, may gusto sana ako sabihin sa'yo. Marco, pinapatawag na ni Ma'am Jen. Muntik na. Sayang. Bakit daw? Hindi ko alam. Basta punta mo na lang siya sa faculty niya. Sige po, salamat. Sige. Oh, 5 minutes na lang pala, Marco, bago matapos ng business. Asay na tayo, Marco. Baka makita ka pa rin sa super lesson natin. Tara na, Marco. Good evening po ma'am. Natawag niyo daw po ako. Yes, I did. Ma'am, natawag na daw po ako. And first of all, I want to say sorry about what happened earlier. And upon checking your records, you have at least 3 sit works and 2 missing works and 1 long test. And matanong ko nga anak, ano bang pangarap mo? Ma'am, gusto ko po talaga kasi maging police ma'am. Kahit medyo mahirap po ma'am, pinipilit ko po. Lalo na po para sa nanay ko po ma'am. I have a husband who's just like you and he's young. So that's why I'm so confident with your willingness and determination. So I want to help you. I will give you a chance. So please pass it tomorrow. Makakaasa ba ako maipapasa mo ba ito? Opo ma'am. Ipapasa ko po lahat bukas ma'am. Sayang po ang chance ma'am. Thank you po ma'am. Okay. And for your long test, please come here. Opo ma'am. Thank you po ulit ma'am. Ano yun? Puto ka na ng baril yun. Dito, bilisan natin. Ate, ano pong meron? Ano pong kaguluhang meron? May mga polis doon. Nagabarilan, 2 patay. Saan po ba doon? Sa may loob, sa Lara, ang inay. Diyos ko. Sana ayos lang ang inay. Sana hindi siya napahamak. Ano ba yan? Ba't ka ba tumatakbo? Pulis kami. Huwag ka nang bumalo. Kung siya ka ano? Kung bata-bata mo ka.
Kuya, saan niyo po dadalhin ng kaibigan ko? Ginawan niyo po siya. Wala po siyang kasalanan. Sinto ka na magpaliwanag! Ano kasi niyan, ma'am, sir? Ano pa ba? Ligaya mo, pusher. Pahabol pa nga yan eh. Yung tuloy ang napala. Alam mo ba yung ginawa mo? Mabigat na kaso yan. Hirap takasan yan. Wala na, sige, pasok na yan. Masok. Kita, Bads. Kibats, nga. Ito lang asawa ko. Tita Nena! Tita Nena! Tita Nena! Ano ba ang nangyari? Bakit ganyan ang tsura mo? Pumasok ka. Mupo ka riyan at kukuha ng kitang tubig. Kumalma ka, Iya. At hindi ko malalaman ang problema. Ano ba ang nangyari? Bakit hindi mo kasama ang anak ko? Tumakbo po kami papunta rito ni Marco. Kaso naharang po siya ng mga nakasibilyang pulis at nahuli po siya. Sa palagay ko po ngayon, nasa presinto na po siya. Ano? Tara, puntahan natin. Lagod mo kami ha. Takbo-takbo ka pa ha. Ano? Ha? Ano? Ano? Sagot! Sagot ka! Mga walang hiya kayo! Ilabas niyo yung anak ko! Inosente siya! Kumusta ka, anak? Ano nangyari sa'yo? Bakit may puro masamukha mo? Ma, di ko po alam nangyari, ma. Narinig ko lang po na may nagpaparilan po, ma. Tapos tinubukan ko po pumunta sa'yo. Pero nung may nakasalubong po, ma, di ko po alam nangyari, ma. Dinakma na lang nila ako, ma. Tapos pinusasan ako, ma. Sinaktan nila ako, ma. Natakot ako. Kaya mo, gagawa kong paraan, nilalabas kita dito. Gagawa kami ng paraan, Marco. Basta, lakasan mo ang loob mo dito. Ilalabas ka namin dito. Pangako yan. Tita, may mga nakalap po akong mga telephone numbers sa mga ilang organization. Baka makatulong po sila sa mga katulad natin. Naku, maraming salamat, Lara, ha. Malaking tulong yan. Hayaan mo, tatawagan ko agad sila. Hello? Sino ho sila? Hello? Magandang araw po. Maaari ko ho bang makausap si Ninita de los Santos? Ako nga ho po, ang hinahanap mo. Masaya po akong ipinalita na handa po kaming tumulong para sa kaso ng inyong anak na si Marco de los Santos. Mayari lamang po sana na ilista niyo po ang mga impormasyon na aming ibibigay nang sa gayon po ay magkaroon ng agarang kilos. Maraming salamat po. Sandali ho at ililista ko. Maraming salamat po. Tita, ano po pang gagawin natin? May makakausap tayong tao na maaaring makatulong sa kaso ni Marco. Hintayin lang natin sila. Miss De Los Santos, you may now come in. O, yan na pala. Halika na. Magandang araw po. Ako po si Ninita de los Santos. Good afternoon. I'm Atty. Castro, the one who handled the case of your stand. Please have a seat. As it read and observed, the initial evidences that we have, Marco was enrolled in the open Papansi, na pinaghihinalaan he's one of the apprentices and also a tutor. Ayun nga po ang sinasabi ng mga pulis na umaresto sa kanya. Dahil nga po tumatakbo siya sa kung saan nagganap ang enkwentro. Pero hindi po totoo ang paratang na yun, attorney. Kasi bago po mangyari ang insidente, magkasama po kami galing school. Sinubukan ko rin ho sabihin yun sa mga pulis na umaresto sa kanya. Pero hindi po nila ako pinakinggan.
Good afternoon, Ms. De Los Santos. This is Atty. Castro. I have some updates about the case of Marco De Los Santos. Well, first things first, you can file a provisional liberty or yung bail, pansamantalang kalayaan or what we call fianza. But this needs to run in the process. Dito, mabibigyan natin ng pagkakataon si Marco na makalabas and to live a normal life. But if the court has no condition, like halimbawa, hindi mo na siya pwedeng pumasok sa school or may curfew siya and so on. So, it still depends on the decision of the court. Dito matututuhan din natin si Marco and makakapaglabas din siya ng statements that we can use for our evidences. But take note, if the court approves his bail, his case still ongoing, so may mga hearing na dapat at mas magandang present pa rin siya. Avoid some crucial circumstances like preparing his bail or arrest him with warrant with the decision of the fiscal or the judge itself. And I'm going to give all the requirements for the application of provisional liberty. Yan sa po, kung ganun ay kailangan po namin maglabas ng pera, paano ho yun? Kapos po kami sa buhay. For Ms. De Los Santos, the organization is open and willing to help. Ipinapangako ko po na ipaglalaban ko po ang inyong anak. Salamat po ng marami, attorney. Isang malaking utang na loob po ito para sa amin. Salamat po. Ano? Amin? Hindi mo po. Ayaw po ba? Pusa ka ba? Hindi po mo. Amen. Oh, tama na yan. Dahan-dahan lang. Grabe naman itong ginawa mo sa bukita. Ayaw umamin eh. Ang tuloy lang pala. Saka na, pasok. Ayos ka lang, pre. Gusto mo ng tubig? Meron ako rito. Kunin mo na, pre. Huwag ka nang maarte. Kunin mo na, pre. Huwag ka nang maarte. Siya nga pala, pre. Ako si Roger. Ikaw, anong asa mo ba? At andito ka? Katulad mo, drugs daw. Pero syempre, hindi. Yossi, oo, pero drugs, never. Paano ka napunta dito? Ganito kasi yan, pre. Makain lang sana kami sa labas noon. Tapos nung pasakay na ako ng pedicab, eh may umarang na sa akin dalawang pulis. Pagtapos nun, eh, kinapkapan nila ako, pinusasan, kinalagkat, pinagbubugbog, at lahat-lahat na. Pagtapos nun, eh, dinala na rin nila ako rito. Pagaya mo. Tapos malalaman ko na lang na sa kaso ko, sa investigasyon na makuhaan nila ako ng marijuana sa bulsa ko at 2 pakete ng shop sa bag ko. Kaya andito lang ako, nilalabanan ang kaso ko at hindi rin makapagpiyansa dahil nga wala rin sapat na pera. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa kasi hindi makatao yung ginawa sa atin. Sana nga. Grabe nga talaga mga kasinungalingan ng mga korap na pulis eh, no? Pero pre, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Narinig ko nga kanina yung pangako sa'yo ng nanay mo eh. Kaya magtitiwala ka lang at lakasan mo yung dibdib mo. Paano na yung pag-aaral ko? Balikan mo yan, pre. I am a UP student, pero nandito ako at hindi nawawalan ng pag-asa. Kasi nagtitiwala ako sa mga magulang ko. At sana ganun ka rin sa nanay at sa mga kaibigan mo. Nagtitiwala naman ako. Pero hindi ko mapigilan mo panghinaan ng loob eh. Hindi ko lubos sa kalain na ganito yung mararanasan ko, na mapagdadaanan ko yung ganito. Bakit ako? Nasa bansang Pilipinas tayo, pre. Ano pa nga ba ina-expect mo? Life is really unfair at malas natin. Isa tayo sa
tikim ng hagupit nito. Pero hindi ibig sabihin ay titigil na tayo. Kailangan nating lumaban. Para sa uli, matalo man tayo, wala tayong pagsisisihan. Kasi sinubukan at ginawa natin ang alam nating tama at makakabuti sa atin. Kaya pre, lalaban tayo ha. Mangako ka sa akin na makakalabas ka rito ha. Magkikita pa tayo sa labas. Marco, anak, ayos ka lang ba? Natang naman po ako, ma'am. Huwag po kayo mag-alala, ha? At ikaw po, ma'am, baka pinapagod mo po masyado yung sarili mo sa paglalabang. Pasensya na po, ma'am. Kasi wala po ako sa tipi mo. Pero pag nakalaya po ako, ma'am, pangako po, tutulungan po kita. Pangako po. Oo, anak. Siya nga pala, lumapit kami sa mga organisasyon na nakatulong sa mga katulad natin. At sa awa ng Diyos, natulungan tayo. Nilalakad ko na rin pala yung perang pampiyansa mo. Piyansa, ma? Saan daw ko ng pera? Wala tayo noon. Huwag kang mag-alala, Marco. Sila na din ang sasagot sa abogado para lumaban sa kaso. Tama si Lara, anak. Wala na tayong iisipin kundi ang pagkalap ng ebidensya at pagpapatunay na inosente ka. Ito, ma? Good afternoon, Alinena, Lara. You must be Mark. I am Attorney Castro, the one who had her. Magandang araw ho. Kayo po ba yung magiging abogado ko? Yes, it's a pleasure to work with you. Roger. Makakapagpiyansa na ako. Talaga ba, pre? Oo, may abogado na rin ako. Mabuti yan. Kung ganun, simula na yan, Marco. Good luck sa'yo. Marco, na-approve na ng judge at ng court ang provision liberty mo or yung tinatawag nating bail. So, luckily, there are no conditions upon releasing you, so makakalaya ka na mamaya. But your case is still ongoing, so we need to gather more evidence and statements para mapatunayan inosente ka talaga. And also, we filed a case to the 2 police officers who arrested you. Ano pong may sasampa sa kanila? We filed a case of arbitrary detention. Ito yung hindi makatarungang pag-aresto or pagkakakulong ng isang tao. And also, human rights violation. Ito yung pangkalahatang termino na kapag nalabag yung karapatang pantao mo, like inaresto ka kahit inosente ka, and also discrimination, at iba pang uri ng pang-aabuso. Ano naman po mangyayari kapag napatunayan yung kaso sa kanila? Maaari silang makulong or mas mabigat pang parusa doon. Nakadepende pa rin sa tagal ng pag-aresto sa iyo. Bukod doon, maaari rin silang harapin na administrative sanction nila mula sa kanilang ahensya. Pwede silang matanggalan sa serbisyo, matanggalan ng lisensya, or masuspended. May karapatan ka rin maghain ng civil suit para sa damages na natumumo mula sa maling pagkakaaresto sa iyo, like emotional distress at iba pang mga pinsala. Kung umabot naman ang bagay na ito sa media, paniguradong malaking issue ito sa publiko. Maaaring bumaba yung trust ng publiko sa mga pulisya. And kapag nangyari yun, magiging sanhi ito ng hidwaan sa pagitan ng otoridad at ng komunidad. At tinatawag natin itong civil unrest or protesta. Bakit, Marco? Kinakabahan ako, Lara. Huwag kang kabahan. Wala ka namang kasalanan eh. Akong bahala sa'yo. Huwag mong isipin na mga sasabihin ng mga klase natin o ng iba sa sitwasyon mo. Ang mahalaga, laya ka na kahit pansamantala lang. Masaya nga ako na nandito ka na. Masabay ko ulit. Ako din, Lara. Masaya ako at kasama na kita ulit. Good afternoon, class. Good afternoon.
Hello, nasan ka na? Napunta na, saglit lang. Pasensya na, may ulian na lang ang nangyari. Ayos ka lang ba? Oo naman. Sige na, hintayin mo ako dyan. Mabilis lang ako. Sige, ingat ka. Yari na. Subo pa, bisit! Oh, bakit? Anong nangyari? Lalo mo yung nakaraan. Niraid namin. Oh, kamusta ang trabaho? Okay lang. Usual. Nakakapagod. Lalo na, puro raid kami ngayon eh. Nagkabarilan nga dun sa Kinita, malapit sa eskwelahan nyo. Ayun, patay yung dalawa. Isang binata kanina. Siguro mga nasa 18 anyos. Pusher. Mga, siguro apprentice yun ng mga niraid namin. Nakbuhan nga kami. Mabuti nahabol namin agad. Ayun, diretso siya sa presinto. Kaya nalate ako sa pagsundo ko sa'yo kanina. Bakit naman ganun? Nagiging pabayaan na yung ilang mga magulang ngayon. Kaya kung ano-ano lang nagagawa ng mga kabataan. Mas matapang na. Tapos ngayon, pusher. Imbis na mag-aral. Nabi mo pa. Siguro na-influensyahan niya ng mga kaibigan niya. Kaya naligaw na din ng landas. Nakakaawa. Malaya na yung bata eh. Masuwang kami kabugado. Lintik na De Los Santos. De Los Santos? Marco De Los Santos pa pangalan ng batang inaresto mo? Oo, kilala mo siya? Bakit mo siya inaresto? Mabuting bata si Marco. Masipag at mataas ang pangarap niya sa buhay. Pusher siya, mahal. Diyan ka nagkakamali. Kilala at alam ko ang buhay ng estudyante ko. Kaya huwag mo siyang basta paratangan. Kilala mo ang estudyante mo. Pero kilala ko at alam ko kung kriminal ang isang tao. Kaya sa mata ko, kriminal yun. Pusher yung estudyante mo. Wala ka sa katayuan para husgahan agad. Nang walang formal na paglilitis. Baka nakakalimutan mo. Pulis ka lang. Magpapasa lang po ng gawain, tapos na po kasi kami. Papasa ko na rin pala yung kay Marco. Nasaan siya? Nag-CR po ata siya, ma'am. Sige, salamat. Salamat po. Marco, pwede ba kayo? Sige, Marco, labas mo na ako, ah. Ano po yun, ma'am? Tungkol po ba sa missing activities ko po? Sorry po, ma'am, kung hindi ko po napasa agad. Ay, naku, hindi yun. Kasi nakita kami sa akin. Okay lang naman po sa ngayon, ma'am. Medyo mahirap at nakakatakot po. Bakit? Ano bang ginawa sa'yo habang doon ka sa'yo? Doon ko lang po kasi naranasan na mabugbog para paaminin sa kasalanang hindi ko naman po ginawa. Bakit? Ano bang nangyari? Ito po kasi yun, ma'am. After po kasi nung pag-uusap natin, ma'am, dumiretso na po kami uwi nila Harang. At nung malapit na po kami sa Eskinita, may narinig po kami putok ng baril. At naisip ko po agad na umuwi dahil nandun po yung nanay ko. May nakasalubong po kami, babae. At sinabi niya po na malapit po yung barilan sa bahay namin. Kaya lalo po nagmadali. At may nakabangga po akong lalaking nakasibilyan. Pero nung nakita ko po na may baril po siya sa tagiliran niya, doon po na pagtantong pulis siya. Ngunit dahil nag-aalala po ako sa nanay ko, hindi ko na po nasagot na yung tanong niya kung saan ako papunta. At nung malapit na po ako sa bahay namin, na naabutan niya po ako. At doon niya po naisip na kasama ko sa nakabarilan niya. At doon na po ako pinusasan, sinupak pa po ako. At sinupakan po nila Harang at pigilan sila pero hindi po sila nakinig.
ipagdarasal ko yung kaso mo. Salamat po, ma'am. Ma'am, excuse me po. May aatinan po si Marco na hearing eh nag-aantay na po ang mama niya sa labas. Pasensya na po, ma'am, at salamat po. Come in. Good afternoon po, Miss Attorney Castro. Pinapabigay na po ni Mama yung copy po na nakuha namin sa CCTV na nagpapatunay po wala po ako sa lugar kung saan nangyari yung barilan at saka kung nasan po ako nung mga oras na yun. Yung copy ng CCTV. Mabuti naman. Ito ang pinakamalakas na detensyong mayroon tayo. And we also have witnesses, which is one of them, is Lara. I think we are now ready for our final hearing. Huwag kang mag-alala, Marco. Malalagpasan din natin yung kaso nito. Maraming salamat po, Attorney. Ayon sa report at statement ng mga pulis na ang akusado daw ay tumakas sa enkwentro dahilan upang siya'y dakpin at habulin na walang matibay na ebidensya or kahit witness. Nasabi pang ito'y nanlaban kaya inumangan ng pananakit. Your Honor, gusto ko pong iparinig sa inyo ang statement ng akusado do avoid bias. You may proceed. Mr. De Los Santos, you will now go to our witness. Pwede ba namin malaman kung nasaan ka bago nagsimula ang enkwentro? At kung paano ka napunta ng mga lugar pa ng enkwentro? At bakit ka nila dinakit? Pauwi na po kami ng kaibigan ko po galing school nung mga oras na po yun. Nung nasa bukana na po kami ng Iskinita na malapit po sa bahay namin, may narinig po kami 3 putok ng baril. At may nakasalubong po kaming isang babae. At doon niya po nabanggit na malapit po yung barilan sa bahay po namin. At doon na po ako nag-alala sa nanay ko kung sa kalagayan niya po. Kaya nagmadali po ako, tumakbo po ako papunta sa kanya. At sa pagtakbo ko po may nabangga po akong isang nakasibilyang pulis. Nalaman ko lang pong isa siyang pulis dahil sa baril sa tagiliran niya. At tinanong niya po ako kung bakit po ako tumatakbo. Ngunit hindi ko po siya nasagot dahil sa oras na po yun ng kalagayan lang po ng nanay ko ang nasa isip ko po. At tumakbo po ako ulit. At sinubukan po nila akong habulin. At doon na po nila ako naabutan. Nagpumiglas po ako dahil hindi ko po alam ang nangyari. At doon na po nila ako pinusasan at kinampas ng baril na nagpawala ng aking malay. Nagising na lang po ako sa sasakyan nila at pababa na po kami ng police station po. Any objection? Wala po, Your Honor. You may proceed, Attorney Castro. Salamat, Your Honor. Mayroon kaming 3 witnesses na mag-support sa statement ng akusado. Ako po ang sinasabi ng kasalubong na akusado. Totoo kung nagtanong siya sa akin at kasama ng babae kung saan galing ang putong babae. Sinabi ko po na sa may bandang looban, pagkatapos po ay tumakbo na po ako para makaiwasan. Ako po ang kababata ni Marco. Kasama ko na po siya sa lahat simula pagbabata. Kaya nagpapasalamat po ako na ako po yung kasama niya nung nangyari po yung insidente. Pauwi po kami galing school nang makarinig po kami ng putok ng baril at dali-dali po namin pinuntahan at may nakasalubong po kami babae at nang malaman po namin ang dahilan at dali-dali po tumakbo si Marco para punta po ang kanyang nanay. Sa bilis po ng takbo niya, nabutan po na lamang po siya na nawalang mali at bitbit po ng 2 sibilyang pulis. At sinubukan po pigilan kaso sinabihan po ako ng isang babaeng pulis na huwag na po ako makialam. At doon po, dali-dali po pinuntahan ang bahay nila Marco para sabihan po yung kanyang nanay na nadakit po siya ng pulis.
For our last witness, please proceed to our witness box. May proceed. Ako po ang guro na akusado. Ako po ang nagpapatunay na nanggaling siya sa school. After class, pinatawag ko siya to talk about her requirements and performances. And from there, we had an agreement na ipapasa niya kinabukasan ang lahat ng kulang niya to pass my subject. And also, he's supposed to take a long test. Sa tansya ko ay 6:30 kami nakapag-usap. And 5 to 10 minutes ay nakalabas na siya ng faculty. Your Honor, we are going to present a CCTV footage na kung saan magpapatunay na ang akusado ay innocent. Muling magdadagdag ng testimonya ang ating pangatlong witness. Ako po ay asawa ng isa sa lumapit sa akusado. He's supposed to pick me up at school at exactly 7 p.m. But 10 minutes or more, wala pa rin siya to pick me up. Nakwento niya din po na ang rason bakit siya na-late sa pagsundo sa amin ay dahil mahinuli daw po siyang bata. Walang hiya ka! Paano mo nagawa sa akin? Order of the court! Silence! Muli ko pong ipapakita ang CCTV footages to support the statements of the witness. Pulis kami! Huwag ka nang bumalo! Hello, nasan ka na? Kapunta na, saglit lang. Pasensya na, may ulian na nangyari. Ayos ka lang ba? Oo naman, sige na, hintayin mo ako dyan. Mabilis lang ako. Sige, ingat ka. Your Honor, nais kong bigyan din ang mga kahayag ng aming mga saksi at ang mga ebidensya na naipresenta. Malinaw naman rito na si Marco ay pauwi galing sa kanyang eskwela. At ang kanyang pagtakbo ay hindi dahil sa masamang layunin, kundi dahil sa natatakot siya para sa kanyang ina. Ang unang saksi ay nagpapatunay na nakasalubong siya si Marco at inanong niya pa ito sa bulong. Silala ng kanyang kababata, nakasaksi rin na naabutan niya si Marco na wala ng malay, na nagkukumpirma na si Marco ay walang kasalanan at inosente. At ngayon, ipinakita namin ang CCTV na nagpapatunay na si Marco ay wala sa inkwentro. At ang ebidensya ito ay nagpapakita ng katotohanan at dapat itong isaalang-alang. Sa kabila ng mga maling akusasyon at paglabag ng kanyang karapatang pantao, si Marco ay nanatiling inosente. At ang mga pulis na nagdakip at nanakit sa kanya ay dapat managot. Sa ngalan ng kusisa, hinihiling ko ang inyong pabor kay Marco de los Santos. Naway maging simbolo ang kaso na ito laban sa karapatan at katotohanan, hindi lamang para kay Marco, kundi para din sa mga naging biktima ng maling akusasyon. Batay sa ebidensya at testimonya, malinaw na may mga paglabag sa karapatan ni Marco. Kaya pinag-uutos ko ang pag-release kay Marco de los Santos. Ang mga pulis na sangkot sa maling pag-aresto ay dapat kasuhan sa kanilang mga krimen. Sa wakas, nakamit ko na rin ang hustisya. Marco, kamusta? Ikaw pala, Lara. Ayos lang ako. Ikaw ba? Okay lang din naman. May pinunta ka ba ba? Ano kasi? Ano nga kasi? Lang, kinakabahan pa nga yung tao eh. Huwag na nga. Ako, Lara, may sasabihin. Hindi ko alam kung bakit o paano. Pero kasi Lara, gusto kita. Higit pa sa kung ano yung tingin mo sa pagiging kaibigan natin. Hindi ko alam kung kailan o bakit. Basta ang alam ko, Lara, mahal kita. Gusto ko palagi ka nandito sa tabi ko. Gusto ko lagi tayo magkasama. Mali, pero ayoko yung sakripisyo yung pagkakaibigan natin sa nararamdaman ko.
ayokong humingi ng sukli o anumang kapalit. Pero Lara, gusto ko lang malaman mo na sa tagal ng pagkakasama natin, nabuo yung pakiramdam ko, yung damdamin ko para sa'yo. Mahal na mahal kita, Lara. At di mo kailangan isukli o anumang kapalit. Basta Lara, mahal na mahal kita. Sabi ko na eh, ako talaga yung gusto mo eh. Sa ganda ko to, ikaw sabihin kita kay tita, crush mo ko Lara naman parang hindi ako sineseryoso. Seryoso ako. Seryoso ako sa'yo. Okay lang naman yan, Marco. Gusto din naman kita. Ano? Ang daya mo talaga. Bye, Marco, my loves. Kita tayo rin bukas. Pero nung tinikman ko, ayun, walang tanda. Sabi lang yung tita ko. Okay, bakit na? Roger? Pare ko ba yan? Uy, Marco, kumusta ka na? Ayos lang. Ayos. Ito, katulad mo, ayos na lang din ako. At nakalaya na rin ako, Marco, dahil sa'yo. Dahil siya, ikaw yung naging isa sa aking inspirasyon para magpatuloy sa aking buhay. Ako dapat magpasalamat sa iyo, Roger. Dahil isa ka sa mga nagpalakas ng loob ko. Tsaka ikaw yung kasama ko yung mga panahong madilim ang daan. Kaya, salamat po. Hi, hello. Baka gusto niyo ako isama sa chika. Ay, siya nga pala si Lara, manligo. Kapal mo, manliligaw. Ako nga pala si Lara, girlfriend ni Marco. Aba, nakalabas lang, pumapag-ibig na. Roger nga pala kaibigan ni Marco. Kapag, ito na kami. Papasok na Kita tayo minsan. Sige ba, sabihan mo lang ako ha. Mag-ingat kayo, salamat. Bye-bye.